Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang esports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magtungo sa bugso ng ating mga balita para sa araw na ito, ay atin munang makakasama ang Bureau of Customs o BOC dahil meron po sila ulit na isang public auction para sa ilang mamahaling sasakyan na nasabat po ng naturang kawanihan. Alamin natin kung paano isinasagawa ang naturang auction, sino ang maaaring sumali at paano sinisiguro ng Bureau of Customs ang transparency sa prosesong ito. Makakasama na po natin sa ating linya ng komunikasyon ang Deputy Chief of Staff mula sa BOC Office of the Commissioner, walang iba kundi si Attorney Chris Bendijo. Attorney Bendijo, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi, Ma'am Steph. Good afternoon po sa ating mga tagapakinig. Pagbati po mula kay Commissioner Ariel Pomoceno at sa mga bumubuo po ng Bureau of Customs. Maraming salamat po sa muling pagsama niyo po dito sa programa, Attorney Bendijo. Unang-una po namin nga katanungan para sa inyo, ano po ang layunin ng panibagong public auction ng BOC para sa mga luxury vehicles ngayong darating po na May 7? Tama yan, no? Magkakaroon tayo ng public auction ngayong parating na May 7. Tandaan natin kasi merong mandato ang Bureau of Customs na mangolekta ng revenue upang pantuntun sa mga pangangailangan ng ating bansa. No? Itong ating pag-conduct ng public auction, meron itong dalawang layunin. No? Una, makapag-generate ng revenue sa non-traditional means. Ibig sabihin, bukod sa pagbabayad ng duties and taxes, yung na-generate nating revenue sa auction ay nagiging bahagi din ng pondo ng bayan. Ikalawa, sa pamamaraan din ng auction, ito rin ay paalala sa mga gumagawa ng illegal, yung mga nagpapasok ng mga sasakyan at kung ano pa mang kagamitan ng hindi dumadaan sa tamang proseso, hindi nagbabayad ng tamang customs duties and taxes. Ito ay paalala sa kanila na mako-confiscate ang kanilang mga sinasmuggle na items at ito ay either ibebenta sa public auction or baka posible rin itong sirain kung ito ay kontrabando. So, yan ang pangunahing dalawang layunin na itong ating pagkukonduct ng public auction. Attorney, maaari niyo po ba nga, although ito ay lagi-lagi naman po natin na pag-uusapan kapag ang topic po natin ay yung mga public auctions na sinasagawa po ng BOC, pero I think this has to be reiterated pa, lalong-lalo na sa mga bago nating listeners and viewers. Maaari niyo po ba ninyong ipaliwanag kung paano isinasagawa ang sealed bidding process para po sa mga interested po na kalahok nitong mga public auctions na ito? Okay, so unang-una, kailangan muna nating mag-qualify as a registered bidder. Kailangan nating magsumite ng ating application form at magsumite rin ng mga documentary requirements. Kasama dyan yung income tax return, yung financial statements ng inyong kumpanya, kung kumpanya man ang sasali, or ng individual, kung kayo ay magpa-participate in your individual capacity. At bukod dyan, kailangan nyo rin magbayad ng registration fee. At kapag tayo naman ay nadeklara na qualified bidder, on the day of the auction,
dito na papasok yung ating tinatawag na sealed bid envelope process. So ang mangyayari dito, tatawagin isa-isa no ang mga sasakyan, ang tawag dito ay sale lot number. So halimbawa, sale lot number tapos yung ganitong sasakyan, lahat ng qualified bidders na gusto mag-participate sa particular na sasakyang ito ay magpo-post muna ng kanilang bond, no? Ang bond ay porsyento ng floor price ng sasakyan at sila ay munang magbabayad muna nito, no? Itong pagpo-post itong cash bond. After nila mag-post, so makikilala na natin kung sino ang mga qualified at interested na bidders. Sila naman ay magsasubmit ng kanilang mga bid, no? At yung kanilang bid ay ipapasok nila sa isang envelope, seselyuhan ito, at ito ay ihuhulog sa isang acrylic box, no? Transparent itong kahon na ito. At kapag katapos itong panahon na kung kailan sila magsusubmit ng kanilang bid, yung kanilang mga bid envelopes ay isa-isang bubuksan ng ating komite at dito na natin i-determine kung sino ang may pinakamataas na offer upang siya ang ideklara nating winning bidder sa particular sale lot na ito. Yun ang sealed bid envelope process. Thank you for that, Attorney Bendijo. Ito naman po, no, siguro ito yung pinaka masasabi na isa sa mga mahalagang katanungan na kumbaga ito po ay ating bibigyang diin sa interview na ito. Paano po tinitiyak ng Bureau of Customs ang transparency at fairness sa ganitong uri po ng auction? Nako, napakaganda ng tanong na yan at maraming salamat sa pagkakataong ito. Unang-una, meron tayong IAM program, no? Inilunsad ito ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Ito yung Integrity, Accountability and Modernization Program. Sa pamamagitan ng mga prinsipyong ito, lahat ng proseso ng Bureau of Customs, kasama itong pag-auction, ay talagang sinusukat sa mga transparency standards. So in this case in particular, itong ating pag-auction, ito ay fully recorded at ito rin ay naka-live stream. Ibig sabihin, nakikita ng kahit sinong interesado ng publiko ang buong proseso sa aming Facebook page at ito rin pong buong recording ng kaganapan dito ay amin din pong pinapublish. No? So kung merong gustong magtanong o tingnan ang proseso, ay talaga pong pwede po nilang gawin yan. Ikalawa, yung pong ating nabanggit kanina, no? Sealed bid envelope. Ibig pong sabihin, hindi po nakikita ng kawani ng Bureau yung lalamanin ng kanilang bid hanggat sa ito ay buksan. At para matiyak naman na walang palitan ng envelope, walang palitan ng bid, ang ating ginagawang drop box, no, kung tawagin, ay isang transparent na acrylic box para makita ng publiko na nanonood na wala pong hocus-pocus, no, wala pong palitan ng envelope na magaganap at yung buong proseso from start to finish, fully recorded, live stream, at lahat po ng kaukulang notices ay ginagawa po natin ahead of time, no? At syempre, bungad na rin sa utos ng ating commissioner, ang ating pag-auction ngayon ay every 2 weeks. So talagang lahat yan ay nakapublish sa ating website, lahat ng mga proseso ay fully recorded at live streamed. At kahit sino ang gustong tumingin at manood ng auction na ito, ay maaari niya itong gawin. Yan po ang transparency standards na pinatutupad po natin sa utos po ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Attorney Bendijo, ito naman po, no, siguro marami ang curious ngayon kung kasi yung mga luxury vehicles na sinasalang sa public auction, itong mga nakalipas ay yung kumbaga yung mga nasubasta from o nakuha from dun sa mga nasangkot, no, sa flood control anomalies. So ito naman pong batch ng mga i-auction sa May 7 ay bakit naman po nauugnay doon sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng konting background regarding po sa mga luxury vehicles na ito? Tama yan, no? Yung itong mga ipapasubas natin itong paparating na May 7, bunsod sa ating mga naging proseso dito. Kasi nagkaroon pa ng mga hearing yan, mga pagkakataon, na kung saan sila pwede mag-submit ng kanilang mga dokumento, no? At base sa mga dokumentong nakalap din ng ating bureau, ay ito ay mga nakarehistro, no, sa mga kumpanyang lisensyadong maging POGO operator noon, nung meron pa silang kapasidad na mag-operate bilang POGO. Subalit nga, nung sila ay pinagbawalang mag-operate at ito namang mga sasakyang ito ay na-confiscate, no? Even prior to the administration of Commissioner Ariel Nepomuceno,
doon na po natin na-establish na POGO-related ang mga sasakyan ito. At karamihan sa mga ito ay hindi na rin nag-contest, no, yung mga registered owners, dahil karamihan din po yung mga individually registered ay wala na rin po sa ating bansa, no, yung mga Mm. foreign nationals na ito. Kung kaya't atin din pong pinapahayag in the spirit of transparency kung ano po ang pinagmulan ng mga sasakyan ito upang hindi naman magulat, no, yung mga potential na bidders kung ano ba ang pinanggalingan ng mga sasakyan ito. Yun po ang dahilan kung bakit natin sinasabi na ito po ay mga POGO affiliated na mga vehicles. Ito naman po, magkano po ba yung, kumbaga, expected o inaasahan na kikitain po 'no, ng ating pamahalaan mula sa at least 'no, dito sa public auction na ito na gagawin nga sa May 7 at, saan po mapupunta yung malilikom na pondo mula rito? Ang kabuuan, no, kung ang pagbabasihan natin ay floor price lamang dahil ito ang pinaka-minimum bid, no, na pwedeng isumite, ito ay mahigit 70 million, no, ang ating makakalap at ine-expect na makalap na pondo sa pamamagitan ng public auction itong paparating na May 7, no. Again, itong sa auction na ito, ang may pinakamataas na presyo ay isang 2021 Rolls-Royce Cullinan, no. Ito ay may basic floor price na 27 million pesos mahigit. But as a cumulative figure for all the vehicles, ito ay aabot ng mahigit 70 million ang inaasahan ng Bureau of Customs na makakalat after the May 7 auction. Eto naman po, attorney 'no, siguro marami ang, curious 'no, kasi nangyayari ito sa mga previous na public auctions. Ano po yung naging, hamon 'no, o masasabing hamon o challenge, sa nakaraang public auction na kung saan iisang, sasakyan lamang po 'no, yung kumbaga yung naibenta po? Well, ang pinaka top consideration talaga diyan ay presyo, no? Mm. Ito kasing ating mga pinasusubas ng mga sasakyan, hindi rin kasi basta-bastang pupuwedeng magbigay na lang ng presyo ang Bureau of Customs ng wala pong basihan, no? So, Mm. meron tayong mga sinusunod na guidelines mula po sa ating Commission on Audit na kung magkano ba ang mga depreciation na pupuwede nating i-factor upang mapababa ang presyo nito dahil hindi naman din ito brand new, hindi naman din ito kumbaga parang first owner kayong bibili, ito ay gamit na, ito ay Mm. second hand. So, diyan tayo nagkakaroon kadalasan ng parang hindi naman issue, no, pero challenge kasi kadalasan natataasan pa, no. Yan ang perception ng ating mga bidders, natataasan pa sila doon sa kadalasang first auction pa natin. Dahil based sa first auction, limitado lang ang pupuwedeng ibawas ng Bureau of Customs sa presyo na pwede naming ipabid, no. Ang nagiging mindset ng mga bidders, kung ganyan lang kaliit ang diferensya ng pagbili niyan, sa halip na bumili na lang ng bago, bibili na lang sila ng bago kaysa magbid sa isang second hand na item. Pero sa ating experience, Steph, Mm. kadalasan sa second or third na auction, no, kapag na-adjust na natin yung depreciation factor, dito na nagkakaroon ng mas mataas na interest ang ating mga bidders dahil medyo mas reasonable na ang pricing ng ating mga sasakyan. Ganun pa man, as far as the Bureau of Customs is concerned, talagang sinusunod lang po talaga namin ang guidelines ng COA patungkol sa pagpepresyo ng depreciation at nang sa ganon, ma-maximize naman din natin ang halagang pwedeng makuha ng pamahalaan sa pamamagitan nitong mga non-traditional revenue generation activities. Eto naman po, attorney, in regards pa rin dun sa previous question natin, ano po ang, susunod na hakbang po 'no ng Bureau of Customs, kung sakaling hindi muling maibenta ang ilan po sa mga luxury vehicles na ito? Meron tayong sinusunod na guidelines, no? Issuance ito ng Bureau of Customs. Pwede nating pwede tayong mag-conduct ng second auction. Yan po ay kadalasan nating ginagawa. Base sa aming mga naging experience, no, dito sa ating mga nangyaring auction ng nakaraan, talagang sinasalang pa namin sa third auction pa, no? Dahil sa pananaw din ng ating commissioner, ang pag-auction pa din ang pinaka-transparent na prosesong pwedeng gawin ng Bureau of Customs kasi nga ito ay naka-livestream, fully recorded, may publication ng notice.
Lahat ng yan ay may transparency standards. Ngayon, kapag hindi pa rin siya mabenta, no, on a third attempt, dito papasok yung ibang remedies available sa Bureau of Customs. Kung nababalitaan ninyo yung nangyari doon sa Bugatti, hindi ba? Nakailang subok tayo na mag-auction dito, ngunit hindi ito nabibili, no? So dito papasok yung tinatawag nating direct sale or negotiated sale, na tayo ay tumatanggap pa rin ng offer mula naman sa mga interested bidders. Ang kaibahan lang nito, kumpara sa auction ang nagtatakda ng minimum floor price ay ang Bureau of Customs. Pagdating naman sa negotiated sale, ang nagtatakda, kumbaga, ang walang minimum floor price na itatakda, ang offer ng bidder ang nagiging konsiderasyon natin. Ganun pa man, matitiyak naman natin, no, dahil kapag sobrang baba naman ang binibigay sa direct offer, pwede pa rin itong tanggihan ng ating pamahalaan kasi ito ay disadvantageous. Yun lang ang kaibahan ng public auction at atong tinatawag nating negotiated sale. Ito na lamang po siguro, Attorney Bendijo, bago ko po kayo pakawalan, ano po ang mensahe ng Bureau of Customs sa publiko hinggil sa kahalagahan ng pagsunod sa batas pagdating sa importasyon at paggamit po ng luxury vehicles? Go ahead po, Attorney. Nako, maraming salamat sa pagkakataong ito, no. Sa ating mga kababayan na nagpapasok ng mga ganitong sasakyan, no, hindi po humahadlang ang Bureau of Customs sa inyong karapatang magpasok at i-enjoy, no, ang mga ganitong sasakyan. Ang responsibilidad lamang po ng Bureau of Customs ay tiyakin na tama po ang inyong binabayarang customs duties and taxes. Bukod sa ito ay nag-generate ng revenue na ginagamit ng ating pamahalaan upang pondohan ang kanyang mga proyekto. Ito rin po ay nagsisilbing proteksyon sa ating mga local car industries, no? Dahil hindi naman po tatama na ang pagpapasok ng mga ganitong sasakyan ay basta-basta na lang na magagawa, no? Nang walang regulasyon. Dahil ito naman ay ikapapahamak din ng ating mga local car industries. So, mula po sa Bureau of Customs sa pangunguna po ni Commissioner Ariel Pomoceno, tayo po ay nagpapaalala sa ating publiko, sumunod po sa alituntunin, sumunod po sa batas, at magbayad po ng tamang customs duties and taxes. Kasi kung hindi po, andyan po ang Bureau of Customs upang kukunin po namin yung sasakyan yan, isiseize po natin yan, at either isusubasta po natin or sisirain po natin dahil ito po ay kontrabando, ito po ay naipasok ng labag po sa batas. So sana po tayo ay sumunod sa alituntunin ng batas at magbayad po ng tamang duties and taxes. With that, maraming salamat pong muli, Attorney Bendijo, sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Good afternoon po. At atin muling nakasama sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon ang Deputy Chief of Staff mula sa Bureau of Customs Office of the Commissioner. Walang iba kundi si Attorney Chris Bendijo. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, Malacanang patuloy na nakabantay sa mga hakbang na ginagawa ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa gitna ng epekto ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Nakatutok ang palasyo sa mga ginagawang pagtugon ng concerned government agencies, partikular sa paghahatid ng agaran tulong para sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng Mayon Volcano sa Bicol Region. Sa mga impormasyong ibinahagi ng Presidential Communications Office ay iniulat nitong nakahanda ang DSWD para mamahagi ng kailangan tulong ng mga apektadong residente gaya ng pagkain. As of 6 a.m. ng May 3, sabi ng PCO ay may nakaabang na 301,303 family food packs, 27,322 ready-to-eat food boxes at 15,156 non-food items na preparado na ng DSWD. Dagdag ng PCO na sa report na kanilang nakalap mula sa ahensya ay umaabot na din sa 39.6 milyong piso ang naipamahagi na sa ilalim ng cash forward at emergency cash transfer programs. Tuloy-tuloy din aniya ang clearing at cleanup efforts sa Kamalig, Albay at iba pang apektadong lugar upang maibalik ang kaayusan at kaligtasan ng mga komunidad. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, pinayuhan ng PHIVOLCS ang mga residente malapit sa Bulkang Mayon na manatiling kalmado at alerto sa pangambang tumagal pa ang sitwasyon sa naturang bulkan. Kasalukuyang may effusive activity ang bulkan at hindi iniaalis ang posibilidad na maulit ang lava flow sa dalisdis nito na nangyari nitong Sabado. Sa programang Ronda Pilipinas, sinabi ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na kailangang maging handa ang mga lokal na pamahalaan sakaling iakyat sa Alert Level 4 ang bulkan. Manatili tayong kalmado but we have to stay alert. Maaari pang magkaroon ng ashfall, rockfalls, lava effusion, and PDC. So huwag pumasok sa 6 km permanent danger zone, mag-ingat sa ashfall at sumunod sa official advisories. Para sa mga LGUs naman, they have to continue yung pag-enforce ng safety restriction. Maging handa rin sila in the event na itaas natin yung alert level from alert level 3 to alert level 4. Si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Patungkol pa rin sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon, nananatili pa rin ang 6-kilometer permanent danger zone sa palibot ng naturang bulkan matapos itong magkaroon ng lava dome collapse nitong Sabado. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD Bicol Region spokesperson Gremil Alexis Naz na wala pang abiso kung magkakaroon ng extended danger zones, ngunit nakasarado ang kasalukuyang 6-kilometer danger zone na mahigpit na binabantayan ng OCD kasama ang ating kapulisan at kasundaluhan. Matatandaan na kasalukuyang nasa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon batay na rin sa pamantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Sa ngayon sir, 6-kilometer permanent danger zone. Wala pa naman sir abiso kung magkakaroon ng locally ng extended danger zones. Pero itong 6-kilometer permanent danger zone, nakasarado po talaga yan sir. Kasama natin ng PNP at Armed Forces para ma-ensure na wala pong makakapasok. Samantala, inilahad ni Naz na bago pa man ang nangyaring lava dome collapse nitong Sabado ay nasa mahigit 1,000 pamilya na ang bumubuo sa evacuees na pawang mga nakatira malapit sa 6-kilometer permanent danger zone. Ayon pa sa tagapagsalita ng OCD Bicol Region, dahil sa pyroclastic density currents o PDCs, noong Sabado ay nadagdagan pa na mahigit 200 pamilya sa evacuation centers. Dito naman po sa mga evacuation centers po natin, specifically yung sa evacuees, patuloy din naman po sir yung pagbigay ng tulong ng ating SWD ever since January 2026. Kahit na may mga additional, nakausap naman po namin si DSWD, kayang-kaya po na mag-augment at magbigay ng tulong sa mga LGUs para po masustain yung operations po sa iba't ibang evacuation camps. The Office of Civil Defense o OCD Bicol Region spokesperson Gremil Alexis Naz. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapaglaan na ng 117 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Ang kabuulat ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Habang patuloy ang aktibidad ng Bulkang Mayon, walang tigil rin ang pagpapaabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng patuloy na apektado ng aktibidad ng bulkan. Ayon sa DSWD, aabot na sa 117 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance na nailaan ito sa mga apektadong pamilya. Bilang tugon naman sa malalang ashfall ay agad na nagpadala na ng ready-to-eat food boxes at sleeping mats ang DSWD sa libu-libong pamilyang Albayano na napilitang lumikas. Inihanda na rin ang DSWD
ang mobile kitchen nito para makapagbigay ng mainit na pagkain lalo na kung hahaba pa ang pananatili ng mga residente sa evacuation centers. Batay naman sa pinakahuling tala ng ahensya, mahigit 50,000 pamilya sa Bicol Region ang apektado ng pag-aalboroto ng bulkan kung saan nasa higit 1,000 pamilya ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, patuloy ang pagbuhos ng tulong sa bayan ng Ginubatan makaraang mag-zero visibility bunsod ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Sa programang Boses, sinabi ni Ginubatan Albay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Joy Maravillas na sanib puwersa ang mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa pagbibigay ng pangailangan ng mga apektadong residente. Nagpapatuloy naman ang clearing operations makaraang pumalo sa 4 inches ang kapal ng abo na tumabon sa Ginubatan. Dumating na din po yung mga tulong para po sa potable drinking water. Malaking tulong po, especially sa mga ibang provinces. Tulungan kami yung province of Albay, especially yung Ginubatan. So, naka-hands-on naman po yung provincial government. Kahapon nandito po yung PDRMO. Nakita niya po ng kailangan, saka yung OCD, regional, nagpadala na din po. So, andito na rin po yung mga tulong nila. So, ang gagawin na lang po namin as of this moment is yung action na lang po kasi meron ng resources. Si Ginubatan Albay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Joy Maravillas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat na mamahagi ng 5,000 family food packs ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa Ginubatan Albay na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Sorsogon Provincial Information Officer Dong Mendoza, magbibigay din sila ng fire at water trucks, gayon din ang water and sanitation machine o WATSAN. Dala po kami ngayon, 5,000 food packs, and then makikipag-coordinate kami kay Mayor Gemma dito sa Ginubatan kung saang mga barangay ito ibababa. Kung ano pa mang tulong ang pwedeng i-reach out ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon, makikipag-ugnayan po kami sa SPDRRMO at sa MDRRMO ng mga apektadong bayan. Sorsogon Provincial Information Officer Dong Mendoza. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nakabantay ang Department of Health o DOH Bicol sa kalusugan ng mga residente kasunod ng pagbuga ng abo mula sa Bulkang Mayon. Ayon kay DOH Bicol Center for Health Development Officer in Charge, Dr. Rosa Maria Rempilio, na monitor nila ang ilang kaso ng asma sa ilang residente at agad na binigyan ng paunang lunas. Magpapatuloy naman ang replenishment ng mga gamot at iba pang medical supplies habang nananatili sa Code White Alert status ang mga ospital sa Bicol. Mas magiging madalas yung ating replenishment ng mga gamot. And ang surveillance po ng ating mga sakit na nararanasan ng ating mga kababayan na apektado ng ashfall, hindi naman po siya napapabayaan kasi meron po tayong mga health human resource na deployed ng DOH, nurses, midwives, may DTTB pa po na tumutulong po sa ating mga local health workers. Si DOH Bicol Center for Health Development Officer in Charge, Dr. Rosa Maria Rempilio. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nangako ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na tutulungan ang ating mga kababayang naapektuhan ng nangyaring lava dome collapse sa Bulkang Mayon nitong Sabado.
Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni PCIC Vice President Melba Manalo na kasalukuyang nag-iikot ang mga kawani mula sa korporasyon upang alamin kung sino-sinong agri-workers ang mag-a-avail ng assistance mula sa PCIC, partikular ang crop insurances. Ayon kay VP Manalo, tutulungan nila ang mga agri-workers sa pamagitan ng pag-indemnify ng pagbabayad o payout ng kanilang mga nasirang pananim, livestock at maging mga pangisdaan. Sinabi rin ng PCIC official na nasa 20,000 pesos ang maibabayad para sa nasirang pananim ng rice farmers. Kung ito po ay rice, sa mga rice natin, ito po ay hanggang 20,000 sa mga total damage at mga natapunan. Sa buhay po naman natin ng mga hanggang 100,000 kung ito ay nakasiguro sila. Depende po ito sa high value crops natin. Palagay ko yun po ang marami natin, high value crops, dahil hindi naman panahon ng taniman ng palay ngayon. Pero sa high value crops po natin, magkakaiba po ito ng halaga. Subalit kung ito'y total loss, kung magkano po yung kanilang nakasiguro, yun po ang babayarang buo ng PCIC. Si PCIC Vice President Melba Manalo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinatitiyak ni Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang agaran at kinakailangang suporta para sa mga dating New People's Army o NPA combatants and non-combatants kasunod ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Inatasan nito ang OPAPRU na makipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga lokal na pamahalaan upang alalayan ang naturang mga individual. Para matiyak ang mabilis at targeted na response, aktibong inaalam ng OPAPRU field teams kung sino-sinong dating rebelde at kanilang pamilya ang naapektuhan ng aktibidad ng bulkan. Batay sa datos, may 42 na dating mga rebelde na kinilala ng Joint Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police Intelligence Committee at 15 dating rebels people's organizations na binubuo ng 403 na non-combatant members sa Albay. Tiniyak naman ni Sarmiento na maayos na nababantayan at naibibigay ang lahat ng emergency relief at socio-economic support sa mga ito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, House Majority Leader nanawagan sa mga kapwa mambabatas na agad ipasa ang Kalinga Act sa Kamara. Ang detalye ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nanawagan si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa Kamara na pabilisin ang pagpasa ng Kalinga Act upang agad maibigay ang tulong sa may hirap, middle class at maliliit na negosyante na tinamaan ng tumataas na presyo ng langis at bilihin. Giit ni Marcos, layo ng panukala na protektahan ang bawat Pilipino mula sa pinakamahihirap na pamilya hanggang sa mga negosyanteng pilit bumabangon. Ang Kalinga Act o House Bill No. 8834 na isinulong kasama si Speaker Faustino Boje D. III ay magtatatag ng pambansang sistema na proteksyon laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang krisis. Binigyan diin ni Marcos na ang pangangailangan na palakasin ang kakayahan ng gobyerno na mabilis tumugon sa economic shocks upang mapanatili ang katatagan ng pamilya at ekonomiya. Target na maaprubahan ng committee report sa pagbabalik ng sesyon bilang hakbang patungo sa plenary deliberation. Nauna nang nagsagawa ng serye ng pagdinig ang Legislative Energy Action and Development o LEAD upang buuin ang pinagsamang bersyon ng panukala batay sa rekomendasyon ng iba't ibang sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, Senador Erwin Tulfo nanawagan sa Department of Trade and Industry o DTI na magsagawa ng on-ground inspection kontra sa mga mapang-abusong negosyante. Ang kabong ulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Hinikayat ni Senador Erwin Tulfo ang Department of Trade and Industry o DTI na magsagawa ng on-ground inspection sa mga negosyo para maiwasan ang mga lumalabag sa pinapatupad na price freeze. Napuna ni Tulfo na tila naging kampante kasi ang ilang negosyante na magtaas ng presyo kahit may price freeze dahil sa paniniwalang hindi maaabot ng monitoring ng gobyerno ang mga lokal na pamilihan lalo na ang mga maliliit na pwesto. Binigyang diin ng senador na ang mga karaniwang Pilipino na umaasa sa mga lokal na tindahan para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ang pinaka-apektado nito. Sa kanyang pag-iit sa kahalagahan ng price control para protektahan ng publiko, dinagdag ni Tulfo na ang price freeze ay dapat nakatuhang ng iba pang hakbang ng gobyerno gaya ng pagbibigay ng ayuda sa gitna ng nararanasang krisis. Binigyang diin na mababatas na ang mga lalabag sa price freeze ay maaaring humarap sa mga kasong administratibo, multa o pagkakakulong depende sa bigat ng kanilang paglabag. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, nilinaw naman ni Dr. R.J. Guangco, Chief Psychologist ng Sinag Psychological Services, na hindi isang clinical diagnosis o sakit ang empty nest syndrome o ENS. Sa panayam ng programang Warm Heart sa Radyo Pilipinas World Service, ipinaliwanag ni Dr. Guangco na ang ENS ay isang psychological development condition na karaniwang nararanasan ng mga magulang kapag bumukod na ang mga anak. Ayon sa dalubhasa, madalas ma-misinterpret ang salitang syndrome bilang isang karamdaman. Sa psikolohiya, tumutukoy lamang ang syndrome sa grupo ng mga sintomas o senyales na sabay-sabay na nararamdaman ng isang tao. Dagdag pa ni Dr. Guangco, nakararanas ng matinding kalungkutan, pakiramdam na nawalan ng papel o role sa buhay at pagbabago sa kanilang identity ang mga magulang na may ENS. Maihahalin tulad aniya ito sa mga transisyon tulad ng retirement at midlife transition. So, ganito po, sa atin pong tagapakinig kahit saan po yung lupalop ng daigdig, normal pong magsabay yung pagiging yung pakiramdam ng pagdadalamhati or grief, and at the same time may pride. So parang namimiss ko siya pero proud ako sa kanya. So you see, so those kind of statements. So may difference po. Normal sadness, dumadaan at gumagaan. Yan po ang kanyang normal sadness. Ibig sabihin, lumilipas yung normal sadness. Pero kapag problematic na yung emptiness syndrome, patuloy na siya, persistent na siya, and then nakakaapekto na sa iyo sa araw-araw mong pamumuhay bilang magulang. Parang lagi mong parang nalulungkot ka na. If we will try to interview parents, I've tried interviewing some of them, and also reading literature, traditionally po, mas naapektuhan po talaga yung nanay. Dahil siya yung primary caregiver. That's the basic thing. Primary caregiver. Pero recent research nagsasabi po na may critical factor ang attachment sa anak. So hindi gender. Okay. So ano pong ibig sabihin nun? Kapag mas attached yung anak sa isang magulang, mas malalim yung emotional bond, mas malaki yung impact ng separation. So sa modern family, kung makikita po natin, or modern Filipino families to be more specific, pareho pong nanay at tatay ang deeply involved. Kaya pareho pong nakakaranas ng emotional transition. So, if I'm going to summarize it, ENS is less about gender. It's more on emotional or relational depth. So, kung gaano kalalim yung relasyon nyo doon sa anak po ninyo at gaano ka hindi yung inyong pagsasama bilang pamilya.
So that's the thing. Si Dr. RJ Guangco, Chief Psychologist ng Sinag Psychological Services. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, invasive alien species sa Metro Manila ipinaliwanag ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Charmaine Cristobal ng Radyo Magazine. Ipinaliwanag ng Department of Environment and Natural Resources ang mga napapaulat na Finlayson squirrel na namamataan ngayon sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Justin De Ramos, Chief ng Coastal Resources and Foreshore Management Section, sinabi nito ang pinsala na maaaring may dulot na invasive alien species sa kalikasan at kalusugan ng mga residente sa lugar. Anya, ang mga invasive species gaya ng Finlayson squirrel ay naninirahan sa mga puno na dapat ay pinamumugaran ng maraming species ng ibon. Dagdag pa niya, ang ilan sa may tuturing na invasive alien species gaya ng daga at kuhol ay nagdudulot ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Base anya sa Wildlife Act RA 9147, bawal ang pagpapakawala ng kahit anong species ng hayop kung walang pahintulot ng DNR, lalo na sa mga protected areas sa bansa. Paalala ng DNR, ipagbigay alam sa kanilang ahensya kapag may namataan na Finlayson squirrel o iba pang invasive alien species. Finlayson squirrel in particular, maganda i-report nila either sa lokal na pamahalaan, pwede sa barangay, at i-report nyo rin sa DENR kasi tinitignan namin saan-saan nakikita itong mga Finlayson squirrel. So sinasama naman namin ito sa mga biodiversity monitoring namin dito sa Metro Manila kung saan-saan nakikita. Pero hindi naman kami nakakapunta sa lahat ng lugar. Kaya kung maaari ang ating mga tagapakinig, kapag may nakita kayong squirrel dito sa Metro Manila, i-report nyo kahit sa Facebook page ng DENR National Capital Region. Kapag may nakita kayo dito sa Metro Manila, i-message nyo lang po kami para malagay din po namin sa record namin sa mga datos namin para makita po din natin saan yung mga dapat may mga priority na aksyonan tayo mga lugar. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dadakuin muna natin ang rehiyon ng Luzon. Mahigit 100 kabataan sa Rehiyon 2 pasok sa Government Internship Program ng DOLE kasabay ng Labor Day Celebration. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Nasurok sa nga gasot ng aplikante tinapili kan mairaman iti Government Internship Program ino GIP ti Department of Labor and Employment wino Dole Region 2. Iti naangay a GIP Fair iti SMC ti Tugigaraw kagiddan ti Labor Day Celebration. Dumanon iti nasurok 8 gasot tinakipasat kan imunan ang nagrehistro online. Iti daytoy a resulta ti awag da naragsakan ni Dole Region 2 Director Jesus Elpidio Atal Jr. agsipod taadu dagiti mang tarigagay a mairaman iti government service. Maysa daytoy kinunan a mayat a senyales nga adupay dagiti agtutubo ag ngagtartalag a maysa ti gobyerno ti ikon konsiderada kas source of employment. Nagyamanan met ti Dole ti partisipasyon dagiti partner agencies da ken dagiti local government units iti panangipaay ti oportunidad kadagiti agtutubo nga interns kaadwan kadagiti baro a graduate ang maikan ti skills kan maadaan ti first hand experience iti panagserbisyo publiko. Manipod syudad ti Tugigaraw dayti ni April sa Lucan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City, Benguet Police Provincial Office,
Iniimbestigahan na ang paglaganap ng tanim na marijuana sa mga bayan na walang record nito. Ang kabungulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Ikonsidera ni Benguet Police Provincial Office Public Information Officer Police Major Edwin Serio ang makapaalarma iti panakadiskubre iti marijuana kadagiti sumagmamano ang munisipyo iti probinsya ti Benguet asa na kadawyan na pasarakan iti illegal na droga. Inyepkas na naalarma da kalpasan nga nakaparo tagati otoridad iti marijuana sadyay munisipalidad ti Atok, Tublay, Kabayan, ken Sablan. No pay saan akas iti kinaado dagiti naparot nga marijuana kadagiti nasa nga munisipyo no idilig kadagiti mabigbigbig nga pakaimulmulaan iti may pare tamula impanamnaman na nga agtultuloy iti panagbantay da tapno saan nga agsubli dagiti maatap a cultivators. Kabayatan na inlawlawag na dagiti garden para parnelya kas iti pangbomba ken host ti imuna nga impablak da iti social media ket nasarakan da iti mismo nga planting site ken rumbeng koma ang makumbeskar. No pay kaslaga po ti konsiderasyon iti agda mga dadaulo ti Benguet PPO imbati da dagiti kagawaan tapno aramaten dagiti umili iti panagmula da iti nateng ngem saan nga para iti marijuana. Base iti kaudyan nga datos ipatukumpal iti Benguet PPO tinasarok talugasot ken 50 nga anti-illegal drug operations iti sidong ti Oplan Ultimate Grass Cutter 2026 at nakarestaran iti 8 nga individual ken nakakumpiskaran iti marijuana nga agbalor iti agdagop 6 nga gasot a milyon na pesos manipod Enero aging gana iti agdama. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, mga biktima ng bagyong Basyang sa Catanduanes na katakdang tumanggap ng tulong mula sa Office of the President. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Nakatalang makaresibi ang provincial government kang Catanduanes ng 10 million pesos na tabang gikan sa Office of the President para sa mga naapektaran kan Tropical Storm Basyang. Sigon kay Governor Patrick Asanza, biglalauman na maabot ang cheque gikan sa Social Civic Project Fund ni President Ferdinand Marcos Jr. basado sa surat kan Malacañang. Gagamito ng pondo para sa cash assistance na hasta sa 10,000 pesos kada pamilya para sa pagkakan, bulong, non-food items as in construction materials para sa rehabilitasyon kan mga naraot na harong as in evacuation centers. Pig-share tuman kan provincial government ang marahay as in transparent na pananao kan pondo nga ni maparikas ang pagbangon kan mga apektadong komunidad. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Cebu Governor umapela ng pagtutulungan upang maging maayos at matagumpay ang pagsasagawa ng 40th o 48th ASEAN Leaders Summit sa Cebu ngayong linggo. Ang kawangulat ihahatid naman sa atin ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Miapilar si Cebu Governor Pamela Maricuatro ngadto sa mga Sugbuanon nga magtinabangay aron malampuson nga mapahigayon sa Sugbo ang ika-48 nga ASEAN Leaders Summit karong Mayo 7 ug 8. Matod ni Maricuatro, ang iyang hangyo dili lamang isip gobernadora apan isip usab pangulo sa Cebu Coordinating Council sa ASEAN 2026 aron dili masayang ang matod niya usa ka golden opportunity aron ipakita sa tibuok ASEAN region ug sa tibuok kalibutan ang kaanhindot sa Sugbo ug Pilipinas. Pipila ka mga pamaagi ang sugyot sa inahan sa lalawigan nga makatabang sa kalampusan sa ASEAN 2026 hosting sa Sugbo. Naglangkop kini sa maayong pagtratar sa mga delegado, visiting media ug kaubang bisita. Dakong tabang usab matod niya ang pagsiguro nga limpyo ang palibot ug insaktong paglabay sa basura. Nunot usab sa hosting ang ipahamtang nga traffic ug security measures hinungdan nga giawhag ni Maricuatro ang tanan nga mokooperar ug musunod sa lagda. Ang gamayng pagsakripisyo matod niya mo resulta sa malungtarong epekto sa atong turismo, ekonomiya ug imahen sa Sugbo ug sa Pilipinas
Pilipinas aron makatabang sa paglambo sa nasod. Ipaygayon ng 48th ASEAN Leaders Summit sa Lapu-Lapu City sa pagpangulo ni President Ferdinand Marcos Jr. Gikan sa RP1 Cebu, Jess sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. 161 scholars ng TESDA sa Pasig Trade School matagumpay na nakapagtapos sa iba't ibang programa. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Marian Grace Erenieta. Nag-graduate sa Nanoy Tuhay nga mga programa ang 161 ka TESDA scholars ang Pasig Trade School sining karon lang. Ang mga scholars beneficiaryos ang Special Training for Employment Program kon STEP kag Training for Work Scholarship Program kon TWSP. Nagtapos ang mga scholars sa Bread and Pastry Production NC2, Driving NC2 kag Early Childhood Care and Development Services NC3. Nagpanagtagman sang toolkits para sa mga graduates sang Bread and Pastry Production NC2 kag Driving NC2. Yara sa graduation ceremony si Director Esther Babalo, Acting Regional Director sang TESDA 6 nga nagpanguna sa conferment sang graduates kag nag-administer sang oath sang incoming Parents Teacher Association o PTA officers. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Erenieta para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao. Pansamantalang tirahan para sa mga biktima ng lindol sa Maco, Davao de Oro at Caraga, Davao Oriental, handa nang i-turn over. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Nakatakda nga i-turn over ugma May 5 ug May 6 ang modular housing units para sa mga benepisyaryo sa munisipalidad sa Maco sa Davao de Oro ug Caraga sa Davao Oriental isip temporaryo nga puloy-anan sa mga pamilyang naapektuhan sa linog niaging tuig apil na ang mga biktima sa landslide sa Maco. Sumala sa Department of Human Settlements and Urban Development 11, target nga mahatag sa Maco ang kinatibuk-an nga 50 ka modular units alang sa mga pamilyang naapektuhan sa linog ug landslide samtang 25 ka units sab ang giandam para sa Caraga alang sa mga residenteng naapektuhan sa linog. Sa Maco, ginakompleto na ang pag-install sa mga modular housing units humang miabot ang dugang nga mga container vans ni aging simana humang madilatar ang pag-release ni inigikan sa Davao Port tungod sa system issue sa Bureau of Customs. Ilahom sa kasabutan sa mga lokal nga panggamahanan magamit sa mga benepisyaryo ang temporary housing sulod sa usa ka tuig nga mahimo pang mapalawig hangtod nga makahatag og permanenteng housing assistance ang LGU o mga partner agencies ngadto sa mga naapektuhang mga residente. Gikan Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dadakoy naman natin ang Butuan. Taunang Balangay Festival sa Butuan City official nang sinimulan. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano. Sa tibuok bulan sa Mayo, sari-saring pasundayag sa talento nga mosimbolo sa kultura ug tradisyon sa mga Butuanon ang makita sa publiko ug mga bisita. Sigon pa ni Mayor Lawrence Lemuel Fortun, ang kasaulugan karon tuiga muhulagway sa kalig-on sa mga Butuanon, taliwala sa mga hagit sa ekonomiya ug sobrahan ka init sa panahon nga miresulta sa kawadon sa supply sa tubig. Karon tuiga, dungan sa pagsaulog sa ika-40 nga selebrasyon sa Balanghay Festival, handumon usab ang ika-50 nga kasumaran sa pagkadiskubre sa sinaunang Balanghay boats nga napati karon sa kasaysayan sa Pilipinas. Dala sa padayong implementasyon sa pagdaginot human madeklara ang National Energy Emergency, daghang aktibidad ang gikansela. Apan sigon ni Mayor Fortun, bisan simple ang selebrasyon kumpara sa mga nanglabay mga tuig, padayon paghihapon ang ubang kalihukan nga mopasigarbo sa kultura o kasaysayan sa dakbayan sa Butuan. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakuin na natin ang Marawi, Integrated Provincial Health Office ng lalawigan ng Lanao del Sur kasama ang PhilHealth Regional Office sa paglulunsad ng gamot program. Narito ang kabang ulat mula naman kay Malik Mambuay. Gia Integrated Provincial Health Office IPHO sa Lanao del Sur na miyamangpod ko launching ceremony sa kining gulalanan ko guaranteed and accessible medication for outpatient treatment o dinagamot program ay nilabas sa Hijra Hospital sa Samarantao, Lanao del Sur. Kaya kabasa o IPHO Provincial Health Officer tuwa si Dr. Alinadre Minalang ang gulan na tigyan si Kuya kapag ugamot program na tigyan amip na rin sabor sa matatangkad at kisambay sa ogub sa outpatient medicines kabubasan sa kalagasto agua kapya sa primary care services ng mga Pilipino bataw labo sa mita tawag agua minda darayno ng mga darpa minalamat mga sa medical director sa Hijra Hospital si Dr. Bashari Latif agusto daw dupayan si Dr. Suhaira Latif sa kinilmakiran ang kaya kalimud abiento ni rampan sa Sugo sa station manager sa DXS o Radyo Pilipinas Marawi si Baysura Sabdullah sumamo sa PhilHealth Regional Vice President si Atty. Daguluan Makarambol na inaloy niyan ang mananang marsiran sa kiptuman ng sangkaya mga panagumtaman sa Kapkaden o Universal Healthcare sa Bangsamoro Region. Gibo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Dediretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nanganganib pang bumulusok sa 63 piso kada dolyar ang piso kung magtatagal ang tensyon sa gitnang silangan at lalo pang tataas ang presyo ng langis ayon yan sa MUFG Bank. Ayon sa Japanese lender, maaaring umabot sa 62 hanggang 63 pesos ang palitan lalo na kung magiging mas agresibo ang US Federal Reserve at mananatiling mataas ang global oil prices. Nitong nakarang linggo, bumagsak ang piso sa 61 pesos and 57 centavos, ang pinakamababang antas sa kasaysayan. Binago rin ng MUFG ang baseline outlook nito at inaasahang gagalaw ang dolyar sa piso sa 60 pesos and 50 centavos hanggang 61 pesos and 50 centavos sa mga susunod na buwan dahil sa posibleng pagkaantala ng US rate cuts. Dagdag pa ng MUFG, mabigat pa rin ang epekto ng mataas na presyo ng langis at lumalaking trade deficit habang tumataas din ang presyuhan ng bigas na nagpapahina sa sentimiento sa merkado. Gayunpaman, naniniwala ang MUFG na maaaring makabawi ang piso kapag humupa ang tensyon sa Middle East at bumaba ang presyo ng langis, lalo na't itinuturing nilang undervalued ang piso sa kasalukuyang antas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilunsad ng Government Service Insurance System o GSIS ang Ginhawa Bike at E-Mobility Loan o GBEL para tulungan ang mga miyembro na mabawasan ang araw-araw na gastos sa pamasahe sa pamamagitan ng pagpopondo sa pagbili ng bisikleta at electric mobility devices. Ayon sa GSIS, bahagi ang programa ng mas malawak na inisyatiba ng administrasyon para sa mas livable na komunidad, kaakibat ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport
o Uplift Program na naglalayong gawing mas abot kaya ang pamumuhay sa gitna ng energy emergency at mataas na presyo ng langis. Sa ilalim ng GBEL, maaaring umutang ang kwalipikadong miyembro ng 100% ng halaga ng unit hanggang 300,000 piso na babayaran sa loob ng 36 na buwan. May 5% interest kada taon at walang service fee. Saklaw ng loan ang brand new bicycles at iba't ibang electric mobility units tulad ng e-bikes, e-scooters, e-mopeds, cargo e-bikes at folding e-bikes. Ayon kay GSIS President at General Manager Vic Veloso, layunin ng programa na magbigay ng praktikal na solusyon sa tumataas na gastos sa transportasyon. Online ang aplikasyon sa pamamagitan ng GSIS Touch mobile app. Pinalalawak ng GBEL ang mga hakbang ng GSIS para maibsan ang gastusin ng mga miyembro, kasunod ng Ginhawa Solar Energy Loan na tumutulong naman sa pagbawas ng bayarin sa kuryente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lalong humina ang manufacturing sector ng Pilipinas noong Abril matapos muling bumagsak sa contraction territory dahil sa patuloy na epekto ng digmaan sa Middle East na nagpapagulo sa kalakalan at produksyon. Ayon sa pinakahuling S&P Global Survey, sa humigit kumulang 400 kumpanya, lumusot sa 48.3 ang Purchasing Managers Index mula 51.3 noong Marso. Mas mababa sa 50-point benchmark na naghihiwalay sa paglago at pag-urong. Ayon sa S&P, malakas ang ibinagsak ng new orders habang ang demand para sa produktong Pilipino sa ibang bansa ay lalo pang humina. Bumagsak ng pinakamabilis mula 2020 ang export orders dahil sa pagsasara ng ilang trade routes na nagdulot ng pagkaantala ng shipments at pag-aalangan ng mga kliyente. Ito na ang ikalawang sunod na buwan ng paghina ng operasyon ng mga pabrika kasabay ng lumalawak na epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Patuloy namang mataas ang gastos sa enerhiya at shipping dahil walang nakikitang senyales ng pagluwag sa sigalot, lalo na't nananatiling deadlock ang peace talks sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-4 ng Mayo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 60 piso at 54 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 48 piso at 34 sentimo. 4 sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 79 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 83 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 83 piso at 73 sentimo. Nasa 72 piso at 25 sentimo ang euro, 45 piso at 29 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 41 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagliyab ang Barangay Ginebra San Miguel at dinomina ang Rain or Shine 114-90 sa kanilang Commissioner's Cup matchup sa larong ginanap sa Araneta Coliseum.
Umiskor ng 40 puntos si Justin Brownlee kabilang ang 6 na tres para itulak ang Gin Kings sa kanilang ika-8 panalo sa 11 laro at solong second seed sa standings. Aminado si Coach Tim Cone na mabigat ang kanilang talo sa Meralco noong Biyernes pero anya, hindi yon ang tunay na Hinebra kaya't mabilis silang bumawi. Nagpasiklab din si Ralph Koo na may 15 puntos mula sa 5 tres habang naghulog ng 9 na tres ang Hinebra sa third quarter para tuluyang kumawala. Nagambag si RJ Abarientos ng 23 puntos at 11 assist, si Scotty Thompson ng 17 puntos at 16 na rebounds at si Troy Rosario ng 13 puntos para sa Gin Kings na tatapusin ang elimination rounds sa Mayo Agis kontra Talk and Text. Samantala, nalasap ng Rain or Shine ang ikatlong talo sa huling 4 na laro matapos magsimula ang conference sa 7 magkakasunod na panalo. Pinangunahan ni Jalen Johnson ang E-Painters na may 16 na puntos at 10 rebounds pero hindi sapat upang pigilan ang paglayo ng Hinebra na umabot sa 26 na puntos ang pinakamalaking bentahe. Nagbigay din ng produksyon sina Gian Mamuyak, Anton Asistio, Adrian Nocom at tig-8 puntos sina Santi Santillan, Kaylan Tiongson at Deo Quahao. Tatapusin ng Rain or Shine ang eliminations sa Mayo 9 kontra Converge. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa isa pang laban sa PBA, tiniyak ng Meralco Bolts ang kanilang twice-to-beat advantage sa quarterfinals matapos talunin ang Blackwater Bossing 108-93 sa Araneta Coliseum. Umangat sa 7-3 record ang Bolts para patatagin ang kanilang pwesto sa top 4 kasama ang NLEX, Rain or Shine at Barangay Hinebra na may playoff incentive. Pinangunahan ni import Marvin Jones ang Meralco sa kanyang 26 na puntos at 12 rebounds habang kumawala ang Bolts sa second half matapos magtayo ng 10 puntos na abante sa halftime. Umabot pa sa 26 na puntos, 98-72 ang kanilang pinakamalaking lamang matapos ang tres ni Aaron Black. Nagambag si Chris Banchero ng 14 na puntos at 8 assist habang may tig-12 sina CJ Cancino at Bong Quinto. Naglista si Black ng 11 puntos at si Chris Newsom ng 10. Samantala, nalubog sa 9-2 record ang Blackwater at natalo sa 7 sa huling 8 laro. Bumalik mula injury si Robert Upshaw III at naghatid ng 31 puntos at 12 rebounds pero nasayang ang kanyang effort dahil sa 19 na turnovers ng Bossing. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangunahan ng De La Salle University at University of Santo Tomas ang UAAP Season 88 3-on-3 basketball matapos magkampiyon sa men's at women's divisions. Tinalo ng Green Archers ang Ateneo 21-18 para sa kanilang ika-4 na magkakasunod na titulo sa likod ng 13 puntos ni Luis Pablo na tinanghal ding Most Valuable Player. Sa women's side, wagi ang UST Growling Tigresses matapos dominahin ang Far Eastern University 21-11. Nanguna si Koy Danganan na may 9 na puntos habang si Kent Pastrana ay nagwakas sa kanyang collegiate career bilang MVP. Nakamit ng National University ang bronze sa men's division habang Ateneo naman ang pumangatlo sa women's bracket. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dinoble ng San Beda University ang kanilang tagumpay sa NCAA Season 101 Beach Volleyball matapos masungkit ang ginto sa parehong men's at women's divisions sa Nuvali Sand Courts sa Santa Rosa, Laguna.
Sa women's side, nagwagi ang Lady Red Spikers nina Bea Odarbe at Mariel Teves matapos talunin ang College of St. Benilde 18-21, 21-7 at 15-8. Ito ang ikatlong titulo ng San Beda sa women's beach volleyball at unang balik kampyonato mula season 94. Sa men's division, gumawa ng kasaysayan ang Red Spikers nang makuha ang kanilang kauna-unahang men's beach volleyball crown. Tinalo rin ang Benilde sa finals 21-17, 14-21 at 15-13. Pinaunahan ni Axel Van Boek at Pranger Tahilyudin ang panalo, isang matamis na pagbawi matapos ang maagang pagkalas sa indoor tournament. Nakakuha ng bronze ang Emilio Aguinaldo College sa women's division matapos talunin ang Perpetual, habang ang Letran naman ay pumangatlo sa men's side matapos talunin ang Arellano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, bumida si Angeline Colonia matapos masungkit ang 2 silver medal sa Women's 48 kg division ng 2026 International Weightlifting Federation o IWF World Junior Championships sa Ismailia, Egypt. Nakabuhat si Colonia ng kabuang 177 kilograms para sa ikalawang pwesto, kasunod ng gold medalist na si Zalian Zheng ng China na may 189 kilos. Pumangatlo si Rebecca Gross ng Canada na may 174 kilos. Kumuha rin si Colonia ng silver sa snatch matapos buhatin ang 80 kilograms bago magtala ng 97 kilos sa clean and jerk. Tinangkapan niyang habulin ng gold sa snatch, ngunit hindi naingat ang 82 kilos sa huling attempt, kaya tinapos ni Zheng ang kompetisyon na may 3 ginto. Hindi pinalad ang kanyang mga kasamahan. Sa men's 60 kg, nagtapos si Prince Kyle De Los Santos sa ikalima matapos makabuhat ng kabuang 261 kilograms. Sa women's 53 kg, pumwesto naman sa ikapito si Jody Peralta na may 183 kilos, 5 kilo ang kulang para makasampa sa podium. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsada ng ating mga chika. Ibinahagi ng direktor na si Antoinette Hadaune ang karanasan niya sa pagdidirect sa Josh Leah Love Team o itong sina Joshua Garcia at Julia Barreto sa pelikulang Love You to the Stars and Back. Ayon kay Direk Antoinette, nadadala ni na Joshua at Julia ang kanilang mga awayan sa set na minsan ay nakakaapekto sa shooting. Pagbabahagi pa ng direktor, gumagaan ang kanilang trabaho kapag maayos ang samahan ng dalawa. Naghiwalay ang dating couple noong 2019 pero nanatili pa ring maayos ang kanilang relasyon at nakagawa pa sila ng comeback movie na Unhappy For You na naging matagumpay. Samantala, naging guest si Joshua sa podcast habang pinopromote ang bago niyang serye na Love Is Never Gone kasama si Ivana Alawi. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, matinding pressure at kaba ang nararamdaman ng celebrity love team na sina JM Ibarra at Yang Smith dahil bibida ang dalawa sa paparating na seryeng Love is Never Gone. Gayunman, mas nangingibabaw ang kanilang pasasalamat dahil nabigyan sila ng pagkakataong makatrabaho ang mga batikang artista tulad ni na Ivana Alawi, Joshua Garcia, Dina Bonivi at Michael De Mesa. Sa kwentong yan, gagampanan ni JM ang role ng best friend ng karakter ni Joshua, habang itong si Fiang naman ay magiging anak ng mga karakter ni Nadina at Michael. At ayon sa dalawa, bagamat first time nilang gumawa ng ganitong kalaking proyekto, kaya hindi maiwasan ng kaba. Mas pinili nilang mag-focus sa mga matututunan nila mula sa kanilang mga co-stars at direktor. Inamin din ni Fiang na hanggang sa kasalukuyan ay ramdam pa rin nila ang pressure, pero malaking tulong ang pagiging supportive at generous ng kanilang mga kasama sa set. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Walang planong mag-retire ang It's Showtime host at komedyana na si Vice Ganda sa showbiz kahit 50 years old na ito, hanggat mahal at sinusuportahan pa siya ng mga manonood. Aminado siyang pagod itong si Vice at stress minsan, pero masaya pa rin siya sa kanyang mga ginagawa, lalo na sa It's Showtime at paggawa ng pelikula at pagko-concert. Bukas pa rin siya sa bagong challenges at pagtuklas ng ibang kakayahan at naniniwalang marami pa siyang potensyal na hindi pa nagagawa. O wala siyang balak pumasok itong si Vice sa politika kahit lumalabas ang pangalan niya sa ilang surveys. Patuloy pa rin siyang gagamit daw ng political satire sa kanyang comedy, basta mindful siya sa mga sinasabi at tinatanggap niya na may mga tao daw na maaring ma-offend. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, hindi nakasama sa finale ng reunion concert ng dance group na Sex Bomb ang dati nitong miyembro na si Jopay Pagya noong Abril 30 dahil sa kondisyon sa kanyang tuhod. Ayon sa talent management agency ni Jopay, kailangan sundin niya ang payo ng doktor na magpahinga at ituloy ang gamutan, kaya hindi rin siya nakapag-rehearse. Humingi ng paumanhin ang management sa fans at iginiit na mas mahalaga ang kanyang pangmatagalang kalusugan. Matatandang sumailalim si Jopay sa knee procedure nitong Enero ngayong taon at dati ring na-ospital dahil sa aksidente. Sa kabila nito, nakabalik na si Jopay sa pagpe-perform noong May 2 sa isang musical event sa Zambales kasama ang iba pang miyembro ng grupo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Yan na rin po ang kabuuan ng edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio, maging sa mga naghatid ng mga ulat at segmento para sa araw na ito. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.